What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Talagang gagawin ng lahat ng mga bangag mapagtakpan lamang ang kanilang issue patungkol sa mga blankong espasyo ng BICAM report na kanilang ginawa na ngayon dinadivert ang atensyon ng taong bayan sa usapin ng impeachment kay VP Sara. Grabe. Pero wag sana tayong pumayag na ganun-ganun na lamang na maalis sa kaisipan ng Pilipino itong usapin sa 2025 national budget sapagkat bilyon-bilyong pondo ang nakasalalay dito na anumang oras pwedeng kurakutin di umano ng administrasyong ito. At dagdag pang ang balita na itong mga foreign investors kamukha ng Facebook, Google at iba pa nagsialisa na sa ating bayan sapagkat kitang-kita nila ang nangyayaring korupsyon at panigurado ayaw din nilang makontrol sa mga bangag. Lalo na't napaka-importante ng social media, mapalaganap lamang ang mga tunay na nangyayari sa ating bansa na di tulad ng mga bayarang media dyan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita na galing kay PRRD na dapat na talagang i-abolish itong kongreso dahil sa sila ang pinagmumulan ng pagkakampi-kampi o dibisyon sa loob ng gobyerno at sila rin ang dahilan kung bakit lumalala ang korupsyon di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Last point, Marlon, no? Kanina sa press conference ni Vice President Sara Duterte, tinanong ng marami, halos sabay-sabay silang nagtatanong dito, will PRRD be part of VP Sara's legal counsel pagdating sa pagtatalakay ng impeachment case niya? At sabi ni VP Sara, Yes. kung siya tatanungin, sa edad ng tatay niya, Yes. wag na lang. Oo. Para hindi na masyadong ma-stress yung si Tatay Digong. At alam mo kung gaano ka bait din na anak ang isang VP Sara. Noong araw na naisubmite ang impeachment niya, nagpahayag ito ng mensahe sa kanyang ama through the assistant, no? At maiintindihan mo na kailangan dumaan sa assistant dahil hindi mahawak ng cellphone yung matanda, Yes, maaari, no? tama. At syempre yung assistant, it is the role of that person to relay the message to Mr. President. At sinabi niya na everything will be all right. At ito medyo nakaka-touch yung sagot niya dito. Sinagot siya ng ama niya ng isang kanta. MacArthur's Theme? Wow, kanta yung mga pop. Hindi ko nga alam yun eh. Baka yung Old MacDonald's kaya ko pa. Hindi, ano nga natin. Hindi ko alam baka ma-plug tayo. Pero ang tanong ko kasi doon, meron bang hidden message doon sa lyrics ng kantang yun? Kasi sinagot daw siya ni PRRD ng isang video message na kumakanta si PRRD nung kantang yun. Ay, MacArthur's Park! Ano ba sinabi ko? Team Park. Huwag niyo akong inaano dyan, ha? Gigil niyo ako. Hindi, anong lyrics nun? MacArthur's Park? Ma-plug ba tayo pag pinatugtog natin? Oo. Pero Pam, yung ganong gawin ni VP Sara, no? Nakita ko rin yung, ano ko lang ng konti kasi after nung podcast po ni PRRD tsaka ni Attorney Vic Rodriguez, Congressman Ungab, and Attorney Martin Delga, midnight na to, nagutom po si Tatay Digong. Nandun sila dun sa bahay yun ni Lanay. Sa Lanay. Studio. Pero sa bahay to ni Mayor Baste, nagutom si Tatay Digong. Alam mo si Mayor Baste, Ang hindi maganda ugaga. Tapos dahil wala nang leftover, kasi daming tao, nagpapaluto na lang ng Nagpainit. Oo, may inutusan siya na magpainit. Ng isuyo, painit na lang yung ganito. Ramdam mo yung inaasikaso nila, yung isang anak na nag-aasikaso dahil kakain yung tatay. Yung nang ma-witness natin ng isang Mayor Baste nung pumasok ang PRRD na, yung alam mo yung na-rush ang niligpit niya yung mga kalat sa lamesa. Yan ang wala sa mga elitistang pamilya na bangag na kahit anong perang meron sila hindi mabibili ang pagmamahal sa pamilya dahil wala silang ganun. Yung isang anak na nagpanic because nandito na si tatay. Yung ganun na yung akala natin isang Mayor Baste bubugoy-bugoy. Pero nagbibigay pugay. Dahil maraming tato, no? Oo. Yung isang anak na sinabi ng tatay, wag yung impeach si VP Sara. Pero siya yung unang-unang pumirma. Ano tawag doon? Yun ang batang pasaway ka, Brad. Yun ang batang walang pasaway ka. Si Sandro. Pero Marlon, ito mainit din na usapan ito sa loob na nakarating lang naman sa amin, no? Na di umano, it was that son of a gun. It was that son of a gun na na nag-lead ng pagtatawag para maghikayat na pumirma. Isusubo yung papel na pipirmahan. Tapos merong balita ako, meron pa nagsisigaw doon Grabe ito, naman. bully naman to.
How true na isang JJ Suarez, tanong ito how true na isang JJ Suarez na swail, na mayabang, ang nagsisisigaw doon, trying to intimidate congressmen na hesitant pumirma. Grabe, no? Mm-mm. Tapos dun sa nagtatawag, may urot naman na siya nagdadayal o siya nagsasabi, ito tawagan mo, ito tawagan Yes. mo. At itong si, di umano, nagkaroon din ng mga threats sa loob na may kalalagyan ang hindi mga pumirma. Grabe. Kaya siguro, Marlon, nadagdagan ngayong araw na to ng iba pa na hindi pumirma dahil maaari na natawagan na at na-threaten na. Di ba? May nabasa ako sa isang comment doon, hindi sa atin. Sunugin na lang daw yung Kongreso. Di ba nga, ang biro ng isang PRRD, kung tumama man ang the big one, sana unang-unang gumuho ang, di ba? Yeah. Di ba? Oo. Meron yun, naalala mo yun, sana unang-unang gumuho ang House, ang Congress. Di ba? Dahil, una na rin niyang nasambit na it is the most corrupt institution of the government in the Philippines. And ito na rin ang pinaka-corrupt na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya dapat talaga i-abolish na yan mga kababayan. Galing na din pala kay Tatay Digong na pinakakurap na institusyon sa bansa ay ang Kongreso. Natotoo naman mga kababayan dahil kitang-kita na naibibigay sa kanila ang malalaking pondo na para sana mapunta sa mga nire-representang bayan, ngunit anong nangyayari na ibubulsa pa nila at naipagbibili ng mga mamahaling sasakyan, luxury bags at luxury watches. Grabe, ang lala. Sa pangunguna ng isang presidenteng anak din ng isang corrupt. So Marcos, never again. Nasaan na kayong mga nag-iingay, nagsisigaw niyan? Ano ang gut feel mo about all these things? Who will win and who will go? Kasi naniniwala ako, laging nananaig ang kabutihan sa kasamaan. So naniniwala ako, lahat ng mga kabulastugang ito, katarantaduhan ito, kasamaan nila, may hangganan. Naniniwala ako na pasasaan ba Tama. at may kakantungan ito para sa kabutihan. Naniniwala ka ba sa hustisyang kayang gawin ng Supreme Court pagdating dito? Oo. O itong, di ba may participation ng Supreme Court sa di ba, sa hearing? Sa O impeachment? sa impeachment? Kung tama ako, alam ko kasi yung impeachment trial kay Corona at saka kay Erat, dalawa lagi ang presiding judge, sitting as presiding judge, Senate President at saka Supreme Court Chief Justice. So, ganun din ito ngayon sa Vice President na Senate President at saka Supreme Court Chief Justice. Gaano ka-critical ang papasok na bagong Kongreso, the 20th Congress, pagdating sa sa success ng impeachment na to? Una, Success would mean to say, yung mabigay natin yung hustisya na hindi qualified ang isang VP Sara na ma-impeach. Una pa, marami kong question sa technicalities dito sa impeachment, articles of impeachment na in-elevate sa Senate. Kasi yung unang 3 articles of impeachment, final yun at saka pirmado na yun last year pa. So yung pang-apat, yun ang pinasok nila. So may mga technicalities pa rito na dapat may humabol din o may magsampa ng petisyon sa Supreme Court. Kasi yung mismong dilawan, si dating Associate Justice Carpio. Ay, Carpio. Sorry. Carpio, nasabi niya, dapat ituring na back to zero yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi Sa anong basis? Anong dahilan? pagka magsasara na ang lahat ng mga panukalang batas at pag napagsarahan na ng Congress, dahil may papasok ng bagong Congress, katulad to 19 Congress, nagsara na. Lahat ng mga file na case bill doon, back to zero yun, kailangan may re-refile yun. Pero may argumento naman na iba ito, batas yun eh. Ito, special cases to. Kaya niniwala ko, dapat merong grupo o mga magmamalasakit na pwersa na mag-file ng kalinawan sa Supreme Court bago ito dinggin, no? sa Senado bilang silang impeachment court. So dapat may mag-clear pa niyan sa technicalities. Baka naman meron pa, Marlon. Sana. Para questionin ang legality ng pagsasampa. Sana. And alam mo yun, para mabigyan din naman ng hustisya ang 32 million na Filipinos. And not just the 32 million na bumoto, yung 100 plus million na populasyon ng bansa ngayon na naaapektuhan dahil dito sa kalokohan ng presidente at ng kanyang mga evil people around him. Na mas pagtuunan ng pansin ang impeachment. Buti sana kung ka-impeach yung inaakusa nila kay VP Sara, no? Mas ka-impeach yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mas ka-impeach yung kasinungalingan mo sa flood control project, higit lalo mas ka-impeach itong pagpirma mo sa GAA na ang pinagbasihan ay blankong bicameral report. At pili pa rin natin hinahanap ngayon, Marlon, kung nasaan yung enrolled bill, no? Na hindi nila nilalabas, no? Yung enrolled bill na yan ang magpapatunay kung may mga blanco ba doon. So mukhang kung merong puwersa pa na magsasampa ng kalinawan patungkol dito sa impeachment trial sa Supreme Court, mukhang dalawa makikita rito yung kalidad at saka integridad ng Supreme Court, no? And umaasa tayo na please,
Sira na po ang executive department, sira na po ang legislative department. Sana naman ang judiciary natin maging matibay pa rin at ipakita nila ang isang patas na pagdinig. Alang-alang na rin sa kinabukasan ng mamayang Pilipino. Uy, kami katok dito sa sa pinto ng judicial body natin, no? Dahil sige, in fairness to you, binigyan nyo ng sagot yung petition na inihain ng grupo ni Atty. Vic at saka ni Kong Sid Ungab pagdating dyan sa pagki-question ng constitutionality ng GAA, Marlon, no? Dahil pinapasagot na nila ang executive, ang lower house at saka ang upper house, no? Kung ano ang take nila pagdating sa constitutionality question. Pero nananatiling nililimliman or inuupuan ang mga papel naman na inihain para doon i-question yung pagkaka-detain ng isang Colonel Grijalvo. Yan ang malungkot, no? May nag-file na pala ng mga abogado para sa anong klaseng petition ba to? Anyway, technical no? Basta dun sa pagkaka-hold niya, pagkaka-detain up to now, pilit pa rin inuupuan. So, somehow hindi ka, parang 50-50 ka if you are all for them or not, no? Yes. Sana lang. And yung sabi mo, ano magiging kalidad yung impeachment court ng Senado? Pagdating na midterm. Sana kung matuloy man to, sana yung mga senador natin, makita natin na karapat dapat sila sa pagsuot ng robe na yun, ng robe. At makita natin yung kanilang katalinuhan. Hindi yung, kasi dito talaga lilitaw na ang pagiging senador, hindi to dapat yung public service ka, mamimigay ka lang ng ayuda. Ang pagiging senador talagang, kailangan maalam ka sa batas, magbabalangkas ka sa batas at pilit mong ipatutupad yung batas pagdating sa usapin na katulad dito, sa impeachment trial na to. Na isipin mo, ano yung itsura ng Senado kung puro artista ang nakarobe? Tapos sila ang magtatanong, di ba? Sila ang mag-cross-examine ang sagot. This should be part of your criteria. Kaya ako, mga kababayan, hindi ko ibubuto ang mga humahabol na artistang mga yan. Yang si Budots at yang si Erich Tulfo, nakasama sa slate ni Bangag, wala tayong mapapala sa kanila. Criteria kung sino, or qualifications kung sino ang gusto nyong iupo. Wala na ho kaming magagawa dahil 12 naman yan. But at least your top 5 or your top 8, dapat po sana mga abogado. Correct. Abogado. And speaking of abogado, bagay, medyo siguro naligaw lang rin ang detalye itong si Chis Escudero, yung Senate President, sa nakalipas na kapihan sa Senado. May nagtanong, parang lumilitaw na, ang sabi niya pa, binansagan niya na si Atty. Vic Rodriguez ay isang ambulance chaser. Diba? Anyway, unang-una, wala pa akong balita na nag-a-apply ang isang Atty. Vic Rodriguez. Pero natatanong siya na sakali bang willing siyang tumulong. Yes. And hindi lamang po ang alam ko ang hayagan nag-apply, si Congressman Dante Marcoleta. And maliban sa kanila, marami pa hong mga abogado ang binovolunteer yung sarili nila para tumulong bilang mga sa defense panel ni Vice President Sara Duterte. At alamin po natin kung ano ang kahulugan ng isang abogadong nag-a-ambulance chase. Yan po yung gustong tumugon sa mga kaso na yan pero may reward na hinihintay. Hindi yung kagaya ng offering na legal service na pro bono. Pro bono na ang binibigay mo yung puso mo, hindi lang para dun sa taong tatayuan mo, titindigan mo, kundi yung taong alam mong magbe-benefit dun sa pagbibigay mo ng legal service na yon ang buong Pilipino at ang buong bansa. At unang-una, yung bibigay mo yung dedication mo, yung talino mo, yung oras mo nang again, walang bayad, wala kang hinihinging bayad. Correct. Yun hindi po yun ambulance chasing. Kaya ikaw, Chis, yung pagiging matabil ng dila mo, medyo hinay-hinay rin, Brad. Oo. Yung sagot pa niya kanina, nag-a-apply na agad siya? Parang hindi ka abogado, Chis. Parang hindi ka abogado. Saka, hindi ganun nga yung ambulance chasing. Yes, oo. Kesa yung bisyo ng pagnanakaw na kagaya ng bisyo na meron ng mga ilang kongreso. Yung bisyo ng walang kakontentuhan, no? So, mga taon to, grabe. As in, ang kakapal, grabe. Yun. Balikan lang natin yung kung saan tayo naputol kanina. Sige. Sa part 1 natin, Marlon, no? Tinanong sa isang press conference si VP Sara ng isang media man at sinabing gaano na ho ba kalala ang Pilipinas ngayon. At sinagot niya ito na napakasimpleng sagot at salita na napag-iwanan na tayo ng maraming kalapit na bansa natin. So, that is as simple as realizing na yung iba, Marlon, talagang alam mo yun, umunlad na ang dami ng infrastructure pagdating yung mga daan, bagong building, to the point na lahat ng foreign direct investments pumapasok dun sa bansang yun. Ang tayo naman, ang naging problema natin, mula nang naupo ang isang Marcos Jr., nag-alisan unti-unti ang malalaking multinational companies dito sa bansa. Google, Singapore, di ba? Wala na. Ang iba-iba pang mga computer companies dito, I believe wala na dito sa bansa. Wala na alam mo yun,
Facebook has always been in Singapore. So I don't think that is an issue. But yung Google, Ayaw na nilang mag-invest dito mga kababayan. Dagdag pa na ayaw din makontrol ng mga foreign investor sa mga bangag. Kaya nagsialisan na sila. Ganyan kasama ang tingin ng mga banyaga dito sa ating presidente na meron tayo ngayon. Dahil alam nila kung gaano kakurakot di umano ang pamilyang ito. sana eh. Kung ikaw tatanungin ko, gaano nakalala ngayon ng Pilipinas? Gaano kalala, nandito tayo sa punto ngayon na ini-impeach ang isang Vice President, Sara Duterte, na lawfully and legally inupo ng 32 million Filipinos na isa siyang majority Vice President. Ganon kalala ang Pilipinas. Ganito sila kagarapal, no? Ganyan sila kagarapal. Na yung taong gusto lang naman at halos magmakaawa na magtrabaho na tayo, please, pilit nilang ini-impeach dahil hindi nila linya yung kanyang mabuting direksyon or tuwid na direksyon. Ganon kalala ang Correct. Pilipinas. Yeah. Ako pa, maliban doon sa sinabi mo, no? Pabor na pabor ako doon sa sinabi mo. Gaano kalala? Gaano kalala yung meron kang presidente na pilit tinahamon na magpa-hair follicle drug test para patunayan sa kanya mga kababayan, patunayan doon sa 31 million na bumoto sa kanya, nagtiwala sa kanya, na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na G, binabaliwala niya. Gaano kalala? Ito yung isang presidente na nagyabang dahil doon sa 5,500 flood control project, tapos na-fact check siya mismo ng kalikasan, tapos kitang-kita na talagang maraming buhay na wala, maraming ari-arian ng nasira, di ba? Maraming mga nangulila dahil nawalan sila ng mga mahal sa buhay. Wala tayong nakitang isang presidente na may kinastigo, pinagalitan, siniba, Yes. at kinasuhan Yes. na kanyang gabinete o government official at salip kinonsinti niya to sa pamagitan ng pagtatago na yung isang flood control ay nabangga ng barko. Ano pa? Bakit malala? Meron tayong trilyong pisong halaga ng budget na pilit pinagtatakpan na pinirmahan nila sa isang iglap kahit ang katotohanan ay yung BICAM report nito na bahagi sana na paggagamitan sanang batayan para sa 1.6 trillion pesos na pondo ay mga blanco. At gaano kalala? May mga kamag-anak at may mga may epal sa palasyo ng Malacanang na wala namang mandato pero sila ang pilit na nagpapakapangulo at sila rin ang talagang lantarang naghahanap buhay ngayon. Hindi lamang sa smuggling sa pang-agraryo, kundi pati smuggling sa droga. Pamero na rin sila. Hindi rin, no? Kakatakot, Grabe. Marlon. Ang lala nito. Sobra-sobra. Ito yung pilit din sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez na sino yung makakati ang kamay na humawak ng or nagkonsinti dyan sa blanco na yan sa BICAM report, Marlon. No? Yep. Ito ba ay babae? Ito ba ay lalaki? Ito ba ay duo ng babae at lalaki na hindi miyembro ng legislative office? Pam, binanggit mo yan, ha? Sa isang sortie ni Atty. Vic, Oh. may binanggit siya na initial lang. Actually, hindi initial. Pero may sinabi na siya, yung nasa likod ng sugar smuggling ay malapit na malapit sa palasyo ng Malacanang. Kaya wag niyo pilitin ng Atty. Vic Rodriguez dahil sigurado ko papangalanan niya to sa mga susunod na araw. Ito yung kwento na hindi lahat alam pa, no? Pero no? ito yung kwento Ayos na ka. irereserba mo Mabibigla. para, alam mo yun, para gumising na ang sambayan. At ito yung kwento na may kinalaman. Kaya sa halip na pagtuunan ng pansin yung Congress hearing patungkol sa agri-smuggling, inupuan nila. Hindi nila tinuloy. Kasi lumutang ang pangalan nito mga to. At pilit nila yung pinagtatakpan ng kung ano-anong mga Alice Guo na kaso, Marlon, no? Para mapagtakpan yung sarili nilang kalokohan. And speaking of pagtatakip, Marlon, itong issue ng impeachment kay VP Sara ay isang paraan para tabunan ang issue naman ng BICAM report na Yes. blanco Huwag natin tigilan yan, ha? na ikinaresulta ng pagiging unconstitutional ng naipasang GAA na 2025. Alam mo pa, Marlon, kung ano ang dahilan bakit pilit nilang minamadali ang impeachment ni VP Sara? Para nga hindi matunugan ng bangko o World Bank yung pagki-question sa GAA. Dahil sa GAA na yan, kailangan nating umutang. Kapag may nanging-question na ito ay unconstitutional at illegal, paano mag-grant yung loan mo ngayon? Sige nga, paano i-grant ng World Bank or kung sinong bangko magpapautang sa atin yung niloloan mo? Kung merong question na ito pala ay unconstitutional. O edi wala ngayong paraan para maibalik o mabayaran yung uutangin mo. Na wala na nga paraan ngayon kung paano maibalik, ha? Dahil may nakikita kang proyekto, Wala. may nakikita kang investments mula sa pledges na kanya nang ipinangako. Wala. Wala, Marlon. Marami bang Pilipino ang nagtatrabaho? Wala. Wala. Mas dumami pa ang Pilipinong nawalan ng trabaho. O paano mo ngayon babayaran yung pilit ng patong-patong na utang? Paano? And then, eto ka, Marlon, matatapos na naman ang unang quarter ng bagong taon. In a matter of another 3 months, haharap ka na naman sa milyong-milyong Pilipino dyan sa isang entablado para magpahayag ng isang SONA na naman. Paano mo sa sonang susunod mo ngayong 2025? Paano mo ngayong pasisinungalingan yung
5,500 flood control na una mong iniyabang pero the following day, na fact check ka ng nature na hindi ito totoo. Sana magan. Di ba? Diba? Sana magan. Di ba? Paano? Ano na namang pagsisinungaling na merong progreso ang bansang ito sa susunod na zona mo? Alam mo sa kasinungalingan Oh. ito ni Marcos Jr., ultimo si Pinocchio, nahihiya na. No, di ba? Mas mahaba na ilong na ito. Ay, wala eh. Hindi, ito na yung pilit natin sinasabi dati. Walang may puso ang nakapaligid sa Pangulong ito. Pero, another question is, hindi siya dapat umasa dun sa tibok ng puso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dapat unang tumibok ang puso niya para sa mamayang Pilipino. Pam, wala nang titibok dito. Wala nang puso itong mga to eh. Wala na, no? Wala Nadulog na nang ng kung puso anong itong mga titik to. nila. Wala nang Talaga. konsensya at wala ang iitim na ng budi. Correct. Diba? At yun na nga, no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita mula kina Sir Marlon at Miss Pam. As always, mga kababayan, kita na ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.